Alright. Now, let's move on sa mga scam sa social media. Marami sa mga OFWs natin, even while they're still abroad, even before sila ay babalik ng Pilipinas, sila ay naluloko na scam. Sabi ko kanina, in some cases, pagbalik nila, wala na silang pera, ubos na. Now, I've invited resource persons, former OFWs, and of course, investments. Pagdating sa investments, nandiyan yung IMG. Let's start with Mr. Romel Malapira. Romel Malapira is a former OFW in Dubai. He is a blogger, and at the same time, siya po ay content creator, developer, IT developer. Mr. Malapira, sa iyong karanasan bilang isang vlogger, ano ba itong mga scam na nanotice mo na naglipa na ngayon sa social media na ang target ay mga OFWs usually? Ayun, bago po ang lahat, kumusta? Magandang umaga po sa mga OFW natin, sa ating mga bagong bayani. So, marami po akong nakitang mga online scam na ang target nila ay mga OFW. Masasabi ko nga na parang neglected yung mga OFW pagdating sa online campaign. Dahil ang dami nila talagang nabibiktima. Unang-una, itong tinatawag na maraming style ang mga scammer, hindi lang iisa. Unang-una yung online paluwagan. Yung online paluwagan na yan, kung hindi nagbayad yung isang member nila, lahat ng mga sumali sa online paluwagan ay hindi makakasweldo. Ikalawa, kahit na magbayad yung mga members nila, kung scammer ang may-ari, hindi rin makakasweldo ang mga yan. Ikalawa, yung tinatawag na trading forex. Yan, kalat na kalat po yan. Na kumukuha sila ng mga investor, meron silang tinatawag na times 1, times 2, times 3, depende sa length ng investment na gagawin mo. Let's say, sabi mo, 6 months to, o times 5 ka. At meron silang mga package na tinatawag, yung package 1, which is 1,000 pesos lang yun, times 1. Pero ang problema doon, yung mga nag-a-avail ng mga package 1 na yun, ginagawa nilang ahente yan. So parang MLM ang style yan. So ang nagiging biktima rin is kapwa rin OFW. Halimbawa, si ma'am, kakilala ko, tinalok ko siya, mag-invest ka rito. Ang nangyari dyan, magtitiwala na agad siya dahil sa akin, ako ang kausap niya. Pakikitaan ko siya na, eto, nakasweldo na ako. So siya ngayon ang magtitiwala na sa akin, hindi na doon sa scammer. Kaya ang nangyayari kapag sila ay narereklamo or natutulpo sila, nadadamay tuloy yung mga kaibigan nila. Pero ang totoo, biktima rin ng scam yon. Tapos, ang ano pa rito, meron din tinatawag na international naman. Hindi naman ito mga Filipino, mga foreigner ito na nakikipag-usap din sa mga OFW. Mananalo ka ron, let's say, ang mapapanalunan mo sa Forex is, let's say, 500,000, 1 million. Ang issue dyan, para nila maloko yung tao na yon, ibibigay namin sa iyo yung panalo mo, pero need mong mag-register sa ganitong website. Counterpart siya, let's say, ng PayPal. Pero bago mo makuha yung pera mo ron, kailangan mo munang magbayad ng, let's say, $1,000 bago mo makuha. So, naloko ka na dun sa scam na yon, maloloko ka pa ulit dito sa payment online nila. Doble. Yes, sila din ang may-ari nun. Okay. Now, di ba dapat sa PIDOS pa lang sinasabihan na yung mga OFWs na mag-ingat, maraming mga scammer, tatargeting kayo kasi may pera kayo. And then, sa karanasan ko rin kasi, pangalawa, Mr. Malapira, huwag na tayong lalayo, meron akong Facebook page na Rafi Tulfo in Action na magpapanggap na sila yung Rafi Tulfo in Action, magkikreate sila ng another page. And I've been telling them, paulit-ulit na lang na mag-ingat sa mga scammer, bakit meron pa rin na-scam? Sa tingin mo, bakit almost every day, maging sa radio show ko, maging sa page ko, sinasabi ko mag-ingat kayo sa mga scammer. And then meron pa rin mga OFWs na naniniwala, pupunta doon sa mga fake na Rafi Tulfo in Action at doon sila loko. Bakit ganoon? At saka yung sa PIDOS, pakipaliwanag. Okay po. Yung sa PIDOS kasi, anong nangyayari doon? Unang-una, wala silang, ewan ko lang po sa ngayon wala po silang campaign tungkol sa mga online scam. Based doon ng time na umalis ako. Pero ewan ko lang po sa panahon natin ngayon. Dapat yung pag-alis pa lang, dinidiscuss na sa kanila yan, yung mga online scammer. Ikalawa, nakakalimutan kasi ng mga tao yan na meron palang ganitong klaseng scheme or yung mismo mga kakilala nila, kamag-anak nila na naloko na, yun na nag-o-offer sa kanila. Kaya nagtitiwala sila ron. Kaya nga po, Senator, kung mamarapatin po ninyo, na sana magkaroon tayo na, since na online itong mga scammer na to dapat tapatan din natin sila ng online. Magkaroon tayo ng isang parang help desk online na makakausap nila yung mga taga, let's say, mga DMW, pwede sila magtanong dyan. Pero sa mga OFW, lahat ng yan ay scam po yan. Huwag kahit kamag-anak po ninyo ang mag-offer sa inyo na sasabihin nyo, hindi ako lolokohin yan kasi kamag-anak ko yan. Mali po, kasi yung kamag-anak ninyo, naloko na yan. Dinadamay na lang kayo. Ngayon, pinapakitaan nila kayo na ito kumita na kami, nakasweldo na ako. Pinadadama lang yan. Hanggang sa dumami ang recruit niyan, magiging networking na yan. Okay. Mr. Yusek Kakdak, OIC, Kakdak,
Wala ba sa PDOS ngayon, pag lumabas yung mga FWs, tinuturo sa kanila yung mga different kinds of scams na nasa social media at paano maiwasan? And then wala ho ba kayong website, parang help website as well na pwedeng puntahan ng mga FWs, i-review nila kung ano itong mga klaseng scam, paano ma-identify yung scammer sa hindi, sa legit na nag-o-offer ng kung ano paman, etc. Don't you have that kind of program, sir? Mr. Senator, meron po tayong financial literacy program na pinangangasiwaan ng NRCO at ng OWA. Meron tayong partnership with the Bangko Sentral ng Pilipinas, nagpapalawig ng tinatawag na PITAKA project, yung pinansyal na talino at kaalaman. Meron na rin po itong online at face-to-face modes. Halos 900,000 po yung nahagip dun sa online. But admittedly, Mr. Chair, parang illegal recruitment din po ito. Ang mga modus na nabanggit ay nagbabago buwan-buwan, araw-araw. Kaya ang sa tingin ko, aminin ko po, kung meron man kakulangan, ay kailangan tumbukin at tukuyin na natin yung mga modus. Para pag makita ng taong bayan, mga tao, kung ano ba yung modus ng financial scam, makikita nila kagad ano ba ang telltale sign. Ano yung indikasyon na nai-scam ka na. Maganda yung pinoint out kanina, parang illegal recruitment din talaga. Ang mismong kamag-anak ay posibleng naloko na at nabutan ng halaga ng pera o ano paman. Kaya ang punot dulo po ng nais kong sabihin na Mr. Senator is pwede pa kong palawigin itong financial literacy program na isinasagawa ngayon. Thank you. Yung Secretary, if I may add, siguro mag-open kayo ng website na pwedeng puntahan ng mga OFWs and from time to time ina-update yun, sinasabi sa kanila kung ano yung mga different kinds of scams na ilan na nabiktima and then sinong pwedeng tawagan in case na sila ay naging victim of such scam. Mr. Senator, nakalimutan ko lang dagdag. Kasalukuyan, nakikipag-usap kami sa Securities and Exchange Commission. At may nakaambahan na kaming pag-uusap na yung mga, meron pala sila Mr. Chair na mga modules at kilala rin nila yung mga scam. So natanaw ko mismo yung modules na pinakita nung huling pagpupulong namin at hindi na po magtatagal. Mailalabas na namin itong mga impormasyon na to. Tama po kayo sa Facebook page, sa website natin. Gagawa tayo ng mga memes, mga infograph para sa pagtutukoy ng scam at malaman kung kailan ka ba na luklok na o napasok na sa isang scam. Thank you, Yusek Atak. Ikaw ba, Sen Robin? Ikaw ba ay may kakilalang OFW na scam? May kamag-anak ang OFW na scam? Una po, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Magandang umaga po sa ating idol senator at sa lahat po ng mga bisita natin. Paring Arnel. Opo, Senator, marami po tayong matagal po kasi akong nagsilbi bilang endorser ng isang remittance company. At ako po ay nakaikot din sa halos sa buong Europa, buong Asia, hanggang Lebanon. Habang naggegera po doon, nakapunta po tayo. Meron po talaga tayo ngayong problema dyan sa mga nanluloko sa mga OFW, lalo na po sa social media. Sa page lang po na natin, makikita nyo doon, biglang sumusulpot talaga eh. Siguro po, tama po yung sinabi ninyo, Senator, na magkaroon talaga dapat tayo ng matinding parusa dito sa mga gumagawa nito dahil tinatawag nating mga bagong bayani ito. Dapat yung mga nanloko sa kanila, mas mabigat na parusa. Marami po tayong kilala na mga naloloko po nito. Katunayan, madalas ko po itong pinararating sa ating kaibigan na si Arnel pagka may mga ganitong mga ganap po. Kaya totoo po yung sinabi ninyo, mahal na senador. Thank you, Senator Robin. May dagdag ko, siguro magkaroon ka ng close coordination sa DICT para sa pag-identify, pagka-shutdown ng mga website na punong-puno ng pang-scam na tinatarget yung mga OFWs. Yes po, Mr. Senator. Ano yung picture na yan? Mr. Chair, Your Honors, kagaya po namin, I share the frustration with you na kayo na nga po na napakaraming followers, 26 million. Magtataka ho kayo kung bakit pa rin sila kumakagat kahit marami nang nababalita na sila ay naloko. Tingnan niyo naman to, ako mukha ko ho, pati mukha ko ginamit na fake account, nakakuha pa ng pera at inaway ako, pinipili niya ako kausap. That's Hindi pa correct. ako nakausap niya, but from my experience in the media. Yeah, tama ka. Sinabi ko nga kanina. Paulit-ulit na may na-scam ng mga OFWs. Kulang ba tayo sa information dissemination? Eto po Na para kahit na may warning na tayo na wag yung
patulan itong klaseng scam, itong mga account na ito, and yet pinapatulan pa rin nila at naluloko pa rin. Anong pagkukulang natin? Meron ba tayong pagkukulang? Gobyerno, maybe? Sa analysis ko po, Mr. Chair, ang kalaban po natin kasi 24 hours nagtatrabaho. Kasi kikita siya eh. So ang motivation niya mabigat at powerful. I think from our side, we have to get all our support from all sectors, including the private sector. Kasi ang una po nating kalaban dito, information eh. Eh yung information no, kailangan, kung sila ay naglagay ng 10, maglalagay tayo 1,000 na kumukontra doon sa kanyang sinabi. Kapareho ng ginagawa dati sa television pagka mayroong campaign, kung mayroong nilo-launch ng mga produkto, massive ho yung campaign. Ang nangyayari ho kasi, kayo may sinabi, ako may sinabi, I think there should be a more powerful direction as to how the information campaign against this scrupulous mga entities ay kumbaga massively we attack them. Kasi tuloy-tuloy sila kahit pa hindi lang ho ito tungkol sa scam kahit ho yung sa mga nagre-recruit. Doon ho sa kasulok-sulukan ng mga probinsya natin, tuloy-tuloy sila. Pinapasok yung mga sulok-sulok kasi nga ho kumikita. So kailangan ho tapatan natin yan ng mas massive na ang iayain lang po natin, hindi ho government. I'm very, very sure yung mga napakalalaki ng mga followers na influencers ay pwede po natin kunin. Paulit-ulit lang ho natin sabihin na wag. That's good. Maraming salamat po. Yeah, itatap niyo siguro yung mga kilalang influencers para tumulong sa information dissemination campaign ninyo. Tulad halimbawa ni Mr. Malapira and siguro yung ilan sa mga staff ninyo na marunong sa social media, mag-create na rin siguro ng page na para impormahan yung mga OFWs na mag-ingat sa mga scammer. Yun lang. Sige. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Willie Dagandon, ang kalaban sa scam na yan ay yung madaling maniwala, dapat pag nagsalita na yung scammer at nangangako na magbigay ng malaking interest mag-isip ka na. Pahayag naman ni Gracelyn Lapitan, let's spread awareness para sa mga OFWs. Huwag tayong maging biktima ng mga manloloko online. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Frida Gutierrez, kahit anong gawin natin, kailangan talaga natin maging vigilant sa online. Doble ingat, especially for our hardworking OFWs. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.